tatlo na yung nakasaksak natin. Yung smart TV natin, electric fan, saka etong phone natin. Ito, malaki mga paps, si stand fan. So, i-number 1 natin. O yan mga paps, gumagana na. Electric fan, TV, and yung ating phone naka-charge. So, tatlo na yan, pinapagana natin ngayon. Gusto mo bang magkaroon ng solar power sa inyong bahay? Hey, why look at me? Kasi dito sa amin, malimit ang brownout. So, kailangan ko ng solar power para kahit papano, mapagana ko man lang yung electric fan, ilaw, saka makapag-charge ako ng mga cellphone natin o iba pang gadget. So, itong papakita ko sa inyo mga paps, i-share ko. Hindi man ako eksperto dito, pero napatsambahan ko. Sana maipakita ko sa inyo ng maayos, pinakasimple na paliwanag, yung pinakamadaling intindihin na paliwanag, para kung meron man sa inyo na gusto rin magkaroon ng ganito, ay kahit paano magkaroon ng ideya. Para magawa natin yung ating solar setup, ay kailangan natin itong mga bagay na to. Ito yung ating solar panel, 100 watts. Ang pangalawang kailangan natin, ay kailangan natin ng solar battery. So, ang ginamit ko, lead acid battery. 12 volts, 100 Ah. Ito, yung pangatlong kailangan natin ng solar power inverter. Then, kailangan pa natin dyan ng solar charge controller. So, yan, apat na yan. Solar panel, solar battery, solar inverter, saka solar charge controller. So, yan yung mga main na kailangan natin. Pero, syempre, of course, meron pang iba. Kailangan natin dyan ng wire. Ako, for safety, naglagay na rin ako ng breaker. Then, syempre, ang kailangan natin, tools. So, yan lang mga paps ang kailangan natin. Makakagawa na tayo ng solar power dito sa ating bahay. So, simulan na natin yung ating DIY solar power. Unahin natin i-assemble itong solar charge controller natin. I-connect natin dito sa ating DC breaker. So, makikita mo naman, positive, negative, positive, negative. Etong dalawang unang butas na to ay sa solar panel. So, yung positive, connect mo sa positive sa breaker. Yung negative, connect mo sa negative. So, hindi tayo malilito dahil dalawang kulay ang ginamit natin dito. Yung red, positive, yung green, negative. So, ganun din dun sa battery. Yung breaker na papunta doon sa battery natin, patungo dito sa solar charge controller, ginamit natin yung pula sa positive, yung green sa negative. So, i-connect natin yan. Pagkatapos natin i-connect yan, ang susunod na gagawin natin, di ba ito yung breaker nanggagaling sa battery. Itong dalawa, negative sa positive. Ang gagawin natin, yung negative itim, tapos yung positive niya pula. Hindi man tayo magkakamali dito mga paps. Ganito ang gawin natin. Ikakabit natin dito sa positive. Tapos yung kanyang negative, dito rin sa itim, kabit natin sa negative. Ayan, medyo higpitan lang natin ng konti para hindi gumalaw, para maganda yung daloy ng kuryente. So, ito na siya. Natapos na natin na i-connect. Positive, positive, negative, negative, papunta doon sa inverter natin. So, ang susunod na gagawin natin ay ikabit na natin yung ating solar battery. Ito yung solar battery natin. Yan. So, nakakabit na siya sa positive, saka negative. Nakakabit natin dito sa ating breaker. Sundan lang natin ang pagkabit sa breaker ng positive saka negative. So, ayan paps. Nakabit na natin yung ating wire, positive, negative.
So, mapunta siya rito sa kabila, papunta sa solar charge controller natin, positive, negative. Huwag tayong malilito dyan, Paps. Basta sundan lang natin yan. Mas maganda talaga kung gagamit tayo ng dalawang kulay. Ang susunod na gagawin natin ay ikabit na natin yung solar panel natin. Yang malaki. Ayan yung ating solar panel. Ayan, tumakbo yung wire niya dito. Punta dito sa loob ng bahay. Then, ikakabit natin siya dito sa ating breaker na papunta doon sa solar charge controller natin. Yung wire ng ating solar panel, so ito yung blue, ito yung negative niya, then ito yung red, ito yung positive. Ilagay natin siya sa positive. So ganun lang kasimple mga paps, sana nasusundan natin. Ito yung breaker ng battery, ito yung breaker ng solar panel. So, papunta sa charge controller bago itapon niya dito sa solar power inverter natin. Yang ganyang simple na setup natin, Paps, ay ready na to para testingin na natin. I-power on na natin siya. Unahin nating i-power on itong solar charge controller natin. Ayun, meron siyang 12.9 volts. Ibig sabihin, gumagana siya. Dito sa solar charge controller natin, makikita na natin itong battery. Bale, yan yung icon, yung label ng battery. Then, pag inon naman natin itong solar panel natin, ayun, di ba, nagpakita yon yung may arrow. Ibig sabihin yan, iyan yun sa solar panel natin. So, konektado na siya. Dahil naka full charge, etong araw na to, hindi siya nagbiblink. Pagka nabawasan na yung charge, magbiblink yan para mag-charge. Then, punta tayo dito sa solar power inverter natin. Na-on na natin yung battery, na-on na natin yung solar panel, i-on natin itong solar power inverter natin. Yun. So, gumagana rin siya. Ang reading niya, yung input niya 12.7 volts, ang output niya 226 volts. So, para matesting natin siya, testingin natin kung gumagana yung ating setup. Saksak natin dito sa solar inverter natin. Testingin natin yung TV ko kung gagana. Bale, yung TV na yan, 32 inches. Tingnan natin kung madadrive niya. Saksak natin dito. Oy. O mga paps, dito siya nakasaksak. Then, tingnan natin kung mapapagana niya yung ating TV. Okay. So, iyan mga paps. Gumana yung TV natin. I-try naman natin dito sa cellphone ko na isa. So, isaksak natin dito. Direct na natin dito. Tapos ito, tingnan natin kung gumana. Ayun. Charging, 87%. So, yan paps. Yung setup ko na to, pinakasimple na solar setup ko dito sa AgriBC Farm. So, yan mga paps. Tatlo na yung nakasaksak natin. Yung smart TV natin, electric fan, saka etong phone natin.
Ayan, dinagdagan pa natin ng isa. Itong ating electric fan. Ito, malaki mga paps, si stand fan. So, i-number 1 natin. Ayun. Kaya. O yan mga paps, gumagana na. Electric fan, TV, and yung ating phone naka-charge. So, tatlo na yan, pinapagana natin ngayon. So, yan lang muna mga paps. Pinakita ko lang sa'yo yung pinaka-simpleng solar power setup ko dito sa bahay.